kontra-fixers. Naglunsad po ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ng shame campaign laban sa mga fixers. Isa pong hakbang para mabawasan ang korupsyon sa ahensya. Makikita po sa entrance at sa processing area ng LTFRB ang mga tarpaulins. At laman po ng mga tarpaulins na ito ang mga pangalan. At gayon na rin ang mga muka ng mga di umano'y fixers po doon sa ahensya. The tarpaulins serve as a warning to the public na wag pong makipagtransaksyon sa mga fixers o sa mga unauthorized liaison officers. Pero banggit naman po ng Department of Tourism or Department of Transportation o DOTR spokesperson Cherry Mercado na medyo mahirap pong ma-identify ang mga fixers na ito kasi sa aniya matagal na raw nilang matagal nang tinitrace ng LTFRB at nahihirapan daw silang i-identify ang mga fixers na ito. Giit naman ng ilang mga nakikipag-transaction po sa LTFRB, okay lang naman daw na walang fixer kung mabilis po ang proseso. Kasi kaya raw nagkakaroon ng mga fixer kasi daw nauubos ang maghapon nila doon sa pagpila sa LTFRB. Actually, alam mo, Diane, Jules, sinimulan na nga yan ng LTFRB. Kung bibisitahin natin yung kanilang opisina, departamento, makikita natin doon may isa na pong nakapaskil na babae. Hinanap po yan, bagamat di na raw nagpapakita itong babae na ito doon sa nasabing lugar. At isa pa, sinasabi nila na magandang campaign itong shame campaign para maibsan ang korupsyon. Pero ang sinasabi nila, dapat daw malinis din mismo yung sinabi nga ni Diane kanina, yung processing system. Kasi nga, kung mabagal, talagang nagkakaroon ng fixer. At sinabi rin nila na linisin rin daw po yung mga empleyado sa loob na may mga katansak o may mga kasabwat na mga fixers dahil sa kanila kaya nagkakaroon ng ganitong klase ng mga transaksyon sa loob. At isang grupo nga po dyan na umalma ay ang ACTO na grupo headed by of course Efren De Luna. Sinabi nila na dapat daw linisin muna yung mga nasa loob at magandang simula ito upang maibsan nga ang corruption. Actually, alam mo, dito sa bagong segment natin at your service, kung saan ito ay hino-host na ako ay segment host dito. Inikot namin yung iba't ibang government agencies. Nakita namin malalaki yung mga campaign nila na nakalagay anti-red tape. So magandang simulain ito para malinis na lahat ng transaction. And for sure, Diane, sa pag-iikot nyo, nakikita nyo itong mga citizens charter kasi required to under the anti-fixer law. So lahat tayo, no, sa lahat ng mga government agencies na pinupuntahan natin, required na magkaroon ng mga information billboards para isulat itong mga details na ito. Number 1, yung procedure to obtain a particular service. Number 2, person responsible for each step. Number 3, ang maximum time para makuha ang isang proseso. Number 4, ang documents sa kailangan na ipepresenta ng tao. Number 5, yung amount of fees if ever merong fees sa kailangan. At bilang panghuli, yung procedure for filing complaints if ever man may mga reklamo tayo. So required yan. Dapat sa lahat ng mga frontline agencies, kailangan merong citizen charter na nakasulat. And I guess, Diane and Jules, it would be very helpful kung pati yung mga netizens natin makikipagtulungan sa pagsumbong sa mga fixers na ito. Madadali nga po ang buhay natin, pero syempre, sumunod po tayo sa tamang rules and regulations. Nabanggit mo yung role of the citizens. Meron tayong 8888. Tama. That's right. Kapag meron po kayong mga report na mayroong corruption dyan sa ahensya na kayo po ay nakikipagtransaksyon, isumbong po ninyo. At saka natutuwa rin ako pag nakikita ko sa mga organisasyon, sa mga government agency, na parang nilalagay na we cooperate in the campaign of the ease of doing business here, di ba? Yung mapabilis at sana nga mawala na po yung mga bigay-bigay dyan, mga corruption sa mga ahensya. Marami pa po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Okay, unang-una dyan, pag-uusapan natin ang 70th Mid-Year Orchid and Garden Show. Gayon na rin ang Citizens Complaint and Action Center na itinalaga sa habaan ng Commonwealth Avenue. Pag-uusapan din natin ang 29th UP Phi Sigma Fraternity Open Debate Tournament. Abangan po ang aming segments ngayong umaga, ASEAN TV, Lifestyle at Dermaesthetic. Samahan niyo rin po kami sa aming mga social media pages, facebook.com/GMorningPilipinas, twitter.com/GMorningPilipinas. Mayroon din po kaming live streaming sa YouTube PTVPH at sa www.ptv.ph. Huwag po kayong alis dahil magpapatuloy po ang ating talakayan dito lamang sa Good Morning Pilipinas!